memories come alive. Life is for living with you. I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds, black and white, switching color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. Alright, magandang evening sa lahat nakikinig dito sa, syempre sa hashtag BBF. I'm complete, there's nothing like living with you. Dito lamang yan syempre sa 98.3 FM Smile Radio. See the sun now bursting through the clouds, black and white, switching color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. Nandito pa rin po kayo sa inaabangan tuwing Friday night. Yan. Hashtag BBF, hashtag blessed, loved, and favored. Siyempre, kaway-kaway sa mga estudyanteng papauwi lamang, pauwi pa lamang. At siyempre sa mga empleyado din na katatapos lamang sa kanilang mga trabaho. Yeah, I really know we're living it. Is it love? If it was, am I living it? Do I live in it? Yeah, so astounding. Love is an ocean, you can drown me. It's sweet, embrace the lovely taste. I taste and see, I'm under grace. At siyempre, binabati natin din ang BBF team na wala dito. Kulang kami dito ngayon eh. Binabati namin sila Justin, sila Gleda, Dada, Chacha, sila Robel, yan, si Robel at si Bravo, yan. Waking up knowing there's a reason. Binabati din natin ang mga nakikinig sa atin dyan sa Sacramento, California. Yan, via live streaming. Yan, the Healthy Cooking Solutions of Sacramento, headed by Brother Boboy, and Sis Corey App, dealer of Salad Master. Music team of the Rock Christian Fellowship, headed by Brother Rick, and Sis Larry Mangera, Brother Leo, and Sis Marisa Swan, Charmaine Herales, Brother Benny, Sis Nora Tabingo, Sis Malu, and Ezra Cortez. Ganon din po kay Tony Nucal family of Sacramento and Texas. Josie Evangelista, Jeanette Allen, Magpantay family of Munting Batangas, Grace Steele, Jack Nika, Micah Española, at kay Kim J. Said, and Casey Magpantay. Ganon din po kay Ate Maribel Magpantay of Abu Dhabi, at kay Melchris, Darwin Almario, Iya of CHO, and Cute Yana. At sa mga nakikinig sa atin, sa mga masugid natin tagapakinig dyan sa Bontoc Mountain Province, dyan sa Colnog family of Bontoc Mountain Province, Sir Mario, Ma'am Telma, Josh, Kel, and Zam, at sa Dangilan family, Sir Fred, Sister Divine Solomon, and Cara Grace. Kaya kung nasan ka man ngayon kapatid, isang oras lamang ito, makinig ka muna at ina-assure kita na may matututunan ka ngayong gabi, you know. Maybe I ain't really know we're living it. Is it love? If it was, am
Am I living it? Do I live in it? So astounding. Love is At para po sa inyong mga katanungan at greetings, text nyo lang po 0907-9063-452 for Smart and 0917-9284-843 para naman sa Globe. in life I never known to touch. Instead I stop and clutch, but I'm like, what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? Ulitin ko po, ulitin ko po, 0907-9063-452 for Smart and 0917-9284-843 para naman sa Globe. Living now. This is living now. You take me higher than before. Your perfect love takes me. At para naman po sa mga nasa labas ng Bataan at hindi naabot ang aming signal, type nyo lang po www.ustream.tv/channel/radio-98-3-FM. All my dreams come alive. Ulitin ko po www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. At siyempre babatiin ko muna yung mga pogi kong kasama dito sa studio. Yan. Burst into the clouds, black and white, just a color in the stranger eyes. Good evening po, si Benok po to, and stay tuned and you will be blessed. Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. Fred Valentino po. Ingat po kayo. Happy listening. Complete, there's nothing like living with you. This life we created, I choose. Alright, tuloy-tuloy na mga kwentuhan dito lamang yan sa hashtag BBF dito sa 98.3 FM Smile Radio. And for now, here's a song from Blunt Seekers, Limitless. I'm saying goodbye to any limitation. I'm saying hello to the God of all creation. There are no limits with you. There are no limits with you. You're limitless, nothing's too hard for you. You're limitless, there's nothing you cannot do. You are bigger and you're greater and you're stronger. I know you're limitless. You're limitless. I'm saying goodbye to any limitation. I'm saying hello to the God of all creation. There are no limits with you. There are no limits with you. You're limitless, nothing too hard for you. You're limitless, nothing you cannot do.
the name above all names, the one who reigns forever, still the same. Praise the name Jesus, name above all names, the one who reigns forever, still the same. We will praise the name. No other name that's higher, no other name that's stronger, no other name forever, forever. I will praise the name. No other name that can heal us, no other name that can free us, no other name so
everyone, ako po pala si Chacha Faith and here's our verse of the night. Isaiah chapter 43 verses 18. Verse 18. The Lord says, "What happened a long time ago, do not think about that." Verse 19. "Look, I will do something that is new. Now it appears quickly. Surely you can see it. I am making a road in the sandy places, and I am making streams in the wild places." Okay, isang pinagpalang gabi po sa bawat isa, sa lahat po ng nakikinig sa kanilang mga radio at ganun din po yung mga naka-live streaming tonight. Ayan. Good evening po sa inyong lahat, lalong-lalo na po yung mga kasama natin dyan sa The Rock Christian Fellowship sa Sacramento, US of A. Ayan. Good evening po sa inyong lahat at saka sa mga kapatiran po natin dyan sa Blessed, Beloved, Favored Family Mission Ministries. Yan. Good evening po sa inyong lahat. Okay? If you can remember, the last 2 Fridays, ang ating topic ay The Better Covenant. Yan. At napag-aralan natin na ang Better Covenant ay yung Covenant of Christ or the New Covenant. Ayan. Doon sa Abrahamic Covenant, kailangan na yung sa Abrahamic Covenant, ipinapangako kay Abraham kung ano ang mangyayari in the future. Ano yung mga promises niya. Kaya andun, ang nakalagay doon I will, sabi ni God. Pagdating naman sa Mosaic Covenant or yung under yung period na andun si Moses, yung ibinigay yung 10 Commandments, ang covenant na yon ay gagawin mo ito, bibigay ko sa iyo to. If you do this, you will receive the promise. Ngayon naman, yung sa New Covenant or yung Covenant of Jesus or Covenant of Christ, it is already done. Si Jesus ang gumawa, si Jesus ang naghirap, si Jesus ang namatay at nang nabuhay siya maguli, napunta sa iyo ang buhay at ang karapatan. Kahit na hindi ka deserving, napunta sa iyo ang blessing, napunta sa iyo ang favor, at ang tingin sa iyo ng Lord, pinakamamahal na anak. Ayan. At marahil, ilan sa inyo ay nagtatanong kung ako'y pinakamamahal na anak at ako'y nandito na ngayon sa era or sa panahon na nasa New Covenant na kung saan hindi ka man karapat-dapat ay handa kanyang pagpalain at hindi ka man karapat-dapat, marami ka mang nagawang kapalpakan sa buhay mo, ang kapatawaran ng Diyos ay ipinagkaloob na 2,000 years ago pa. At kung isipin natin, bakit yung maraming blessings na inaasam-asam mo, bakit hindi pa dumadating? Isa ka ba sa mga taong sobrang naiinip na sa blessing na pinakahihintay? At dumating ka na ba sa puntong gusto mo nang sumuko at parang ayaw mo nang maniwala na pinagpala ka ni Lord? At pakiramdam mo, di ka na yata totoong minamahal ni Daddy Lord. Kung bakit? At tapos, ang masaklap pa minsan, yung inaasam-asam mong blessing, napupunta doon sa mga taong, alam mo namang, hindi naman sila karapat-dapat talaga sa blessing. Pagkatapos, kumbaga, ikaw hindi ka karapat-dapat, meron pang mas hindi pa karapat-dapat, tapos napunta sa kanya yung blessing, tapos sa'yo wala. Sa tingin mo ba may paborito si Lord? O sa tingin mo ba ikaw ayaw talagang pagpalain ni Lord?
Hindi po yan ang dapat nating iniisip. Okay? Sa oras po na ito, sa gabing ito, pag-aaralan po natin ang topic na gusto po nating dalhin, the promise of God. The promise of God is worth waiting for. Ulitin ko po, the promise of God is worth waiting for. But pansamantala po, pakinggan po muna natin ang awiting ito. You hold my every moment. You calm the raging sea. You walk with me through fire
at yun yung awiting Healer. Sabi ko po kanina, ang ating topic ay The Promise of God is Worth Waiting For. Ayan, at bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Pangungunahan po tayo ni Pastor Raul. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po ang tangi naming pag-asa. Salamat po sa iyo po mga natatanging pangako na binigay po sa amin, na kung kami mananalig po sa inyo ay anuman po ang aming sitwasyon, anuman po yung aming kinasasadlakan hanggang sa mga oras na ito, alam po namin, Panginoon, na tutulungan niyo po kami, sasamahan niyo po kami. Katulad po ng pangako mo sa amin, Panginoon, paanyaya mo sa amin na kami lumapit sa iyo at bibigyan mo kami ng kapahingahan. Kung kami pagod na, nahihirapan na sa buhay dahil sa mga problema o sakit na aming mga dinadala, iniimbitahan mo bawat sa amin na lumapit sa iyo. At magkagayon, Panginoon, ino-offer mo sa amin ang kapahingahan na nagmumula sa inyo. Ama naming Diyos, inaabot po namin sa padalangin ang lahat po ng may mga karamdaman sa mga oras po na ito. I declare, Lord, na ang iyong kagalingan ay maranasan po nila. Ipadama mo sa kanila ang iyong kahabagan, ang iyong biyaya, at ang iyong dakilang pagmamahal para po sa kanila. Sa mga nawawalan ng pag-asa sa buhay, Panginoon, abutin mo po sila at bigyan mo po sila ng totoong pag-asa. Ng pag-asa po nila ay hindi po sa buhay na ito, hindi po sa mga material na bagay, hindi po kung anong meron sila o meron kami, kundi ang tunay po naming pag-asa ay wala pong iba kundi ikaw. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka pong kumilos sa mga puso ng mga nakikinig sa mga oras po na ito. Yung mga nasa hospital, especially, Lord, si Norby, inaabot po namin siya sa panalangin, palakasin mo po siya, at i-provide mo po, Panginoon, ang lahat ng kanyang pangangailangan. Yung mga nasa banig na karamdaman, yung may mga lagnat, trangkaso, pagalingin niyo po silang lahat, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Nagdideklara na po ako ng kumpletong kagalingan kay Kuya Edmond sa kanyang likuran, at ganoon din kay Ate Sol. Salamat ng marami, Panginoon. Pinagpala mo po ang bawat isa po sa amin sa pakikinig ng iyong pong banal na salita. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor Raul. At papatuloy po tayo. Kanina po, sabi ko ay, nainip ka na ba sa paghihintay na makuha mo yung blessing na matagal mo nang ipinapanalangin, matagal mo nang hinihingi sa Lord. Sabi ko nga na pag-usapan natin for 2 Fridays yung iba't ibang covenant. At dahil tayo ay nasa new covenant na, ang blessing ay naibigay na. Binayaran na ng banal na dugo ni Jesus at binayaran na ng kanyang buhay, ang buhay natin, ang blessing natin, ang ating paroroonan, bayad na. Bayad na, kumbaga, bayad na yung ating passport, visa, and plane ticket doon sa eternal life. At hindi naman doon lamang natin yung pakikinabangan, kundi pati sa buhay natin sa kasalukuyan. At let me remind you na ang pwedeng makinabang sa blessing na ito na binayaran ng banal na dugo ni Jesus ay ang lahat lamang ng nananampalataya na si Jesus na anak ng Diyos, makapangyarihan, at siya ay ating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, na nagbigay ng kanyang buhay, nagbubuo ng kanyang dugo para sa ating kaligtasan at para sa buhay na walang hanggan. Okay? At kapag ito ay nasa puso mo, ito'y pinaniniwalaan mo, congratulations, kasi kasama ka sa tumanggap na. Okay? Tumanggap na ng mga pagpapalang ito. Nasa iyo ng Espiritu. Ang ating hinihintay at inaasam-asam ay ang manifestations ng blessing na ito na tinanggap mo na at binayaran na 2,000 years ago pa. Okay? At marahil tinatanong mo kung bakit wala pa? Bakit hindi mo pa siya nahahawakan? Hindi mo pa siya natatanggap? Hindi mo pa siya nakikita? Kaya hindi mo pa siya ma-enjoy. Okay? Tinanggihan ka ba ng Lord?
Hindi po pwedeng bawiin ng Lord ang biyaya na ibinigay na sa iyo. Nasa iyo na yon. Yung manifestations lang ang ating hinihintay. Siyempre, ang kailangan sa manifestations ay ang iyong pananampalataya. Pero ang Lord, may mga pagkakataon na meron siyang delay. Okay? May delay. At dahil may delay, may cause of delay. Okay? Hindi naman niya basta hinold ang blessing para sa'yo, para ba mainggit ka doon sa mga tumanggap na at nag-i-enjoy. At yung iba pa nga, wala namang pananampalataya kay Kristo, tapos nag-i-enjoy sa pagpapala, sa mga material na bagay. Pero ikaw, wala. Ang tingin mo ba, kawawa ka? As a matter of fact, marami tayong mga characters sa Bible na na-delay din ang kanilang mga blessings. Nung panahon nila, hindi agad-agad natatanggap ang pagpapala eh. Pinapahayag pa lang, sinasabi ng mga angels o pinapahayag ng Diyos sa kanila na etong pangako ko, itong gagawin ko, itong mangyayari sa iyo. Ang daming mga blessing na delay. Okay? Kung iisa-isahin natin yun, napakarami. Kung mapapansin natin, si Noah ay ang tagal-tagal na ino-construct yung arko bago pa lamang dumating yung pagliligtas sa matinding baha na para bang darating pa ba? Totoo bang sinabi ng Lord? Parang ganon. 100 years ba ang kanyang pinaghintay? Si Joseph, bago naging second to the highest in authority sa Egypt, ay naranasan muna niyang mabenta, maging alipin, makulong. Ang dami muna niyang naranasan. Pinahirapan ba talaga si Joseph bago niya matanggap ang blessing? Si Israel or si Jacob, bago niya makita yung kanyang nawawalang anak, ang dami muna, ang haba-haba muna ng panahon. Ang dami mga kwento sa Bible na na-delay yung mga pagpapalang kanilang inaasam at hinihingi sa Panginoon. Pero ang Lord, napakatalino niya. Sobrang punong-puno siya ng wisdom at hindi siya mag-aalaw ng delay kung wala siyang magandang rason. Actually, yung mga simpleng number sa Bible ay may mga kahulugan. Yun pa kayang na-delay ng mga blessing ang hindi bigyan ng meaning. Example lang po, yung 17 sa Bible ay napakaganda ng kahulugan. Ang ibig sabihin ng 17 ay victory. Kung mapapansin nyo, ilan yung nahuling isda? Noong magdamag silang ng isda, tapos wala silang nahuli, tapos sabi ng Lord sa kanya ni Jesus sa kanila ay ihulog nyo sa kargawing kanan at ang inyong mga nets. Isa lang yung net na kinast nila, so net breaking yung naging catch nila. At umabot ito ng 153 ba? 153 or 152. Pag inad mo yung 1 plus 2 plus 3 plus 4 hanggang 17, ang total lahat noon ay 153. So may meaning ang lahat ng number sa Bible. Yung 7, ang ibig sabihin ay rest. Kung mapapansin ninyo, sa kauna-unahan na book ng Bible sa Genesis, hindi agad-agad kinreate ang tao. Umabot pa ng 6 na araw bago pa lang malalang ang tao ng Diyos. At kung isipin mo, nauna pa ba, mas importante pa ang mga ibon, mga isda sa karagatan, mga puno, mga hayop sa gubat, ito ba'y mas mahalaga pa kaysa sa tao? Pero kung iisipin mo, bakit na-delay ang paglalang sa tao ng Diyos? Kasi inihanda muna ng Diyos ang mga kailangan ng tao para sa kanyang pagdating, ready na ang lahat.
O, di ba? Kaya nga, on the seventh day, nagpahinga ang Diyos. Kaya yung number na 7, ang ibig sabihin noon ay rest. Di ba? Parang natapos na ang lahat. Kumpleto na. Ano yan? Parang ganon. Okay? So, ang daming na-delay na mga blessings sa Bible, pero may mga kahulugan. Pero dalawa lang po yung character sa Bible na gusto kong bigyan ng pansin ngayong gabi. Kasi sabi ko nga, kung lahat ay ating pag-uusapan, ay baka hindi po magkasya yung ating oras. So, una po, na gusto ko pong pagtuunan ng pansin ay si Abraham. Okay? Nang pinangakuan po ni Abraham, na ipinangakuhaan ng Lord si Abraham na siya ay magkakaroon ng anak na sindami ng buhangin, butil ng buhangin at sindami ng bituin. Nung pinangakuan po siya ay 75 years old na siya. At si Sarai naman ay 65 years old. Kung inyo pong mapapansin, ang 65 years old ay napakahirap na pong manganak. Ano po, na para bang ang hirap paniwalaan na totoo ba? Totoo ba yung promise ng Lord? Tutuparin pa ba niya ito dahil 65 years old na ako? At sa katotohanan po na nakasusulat din po sa ating sa Book of Genesis, nakasulat pa rin po na nainip talaga si Sarai. Kaya ipinasiping niya si Abraham sa kanyang alipin na si Hagar. Kaya nagkaroon ng anak si Abraham kay Hagar, at ito nga ay si Ishmael. Pero si Ishmael hindi yung anak na ipinangako. Hindi siya yung anak na ipinangako. Kaya lang gumawa na ng nag-self-effort na si Sarai kasi nainip na siya na baka hindi na maisakatuparan yung pangako na sila'y magkakaanak. At noon ngang dumating sa punto after 24 years, kung 24 years ang iyong hihintayin, aasa ka pa ba? Aasa ka pa ba sa pangako? Parang napakahirap na pong asahan, di po ba? Kung inyong iisipin. Pero after 24 years, muling binanggit ng Panginoon ang kanyang pangako kay Abraham. Ayan. At sabi nga ay magkakaroon siya ng isang anak. Ayan. At natawa siya Natawa siya doon si Sarai Kasi sino bang mag-aakala ng isang 90 years old ay mabubuntis pa? Magkakaanak pa? At ang magiging ama, kumbaga, ni Isaac ay isang century-old man. Napaka-imposible. Pero ang Lord, pag nangako, tinutupad niya. At may proper timing talaga ang Panginoon sa pagtupad niya ng kanyang pangako. Naubos na ang lahat ng pag-asa ni Abraham sa kahihintay. Kumbaga umasa na siya, ibinuhos na niya ang lahat ng kanyang pag-asa hanggang sa kaliit-liitan nitong bahagi. Kumbaga ay hindi pa rin dumating yung kanyang inaasam. Pero naisakatuparan pa rin ang pangako ng Diyos na anak na kanilang pinaka-asam-asam. Bakit kaya na-delay? Alam niyo po, kung dumating siya nung time na pinangako, hindi ganun kalaki yung pagdating, hindi ganun ka-exciting, kumbaga yung pagdating, at hindi ganun kalaki yung glory na maibabalik mo sa Lord o yung papuri na maibibigay mo sa Lord. Kasi yung blessing na dumating na yon sa imposibleng kapanahonan, nakakamangha. Di po ba? Nakakamangha. At yung panahong iyon, lalong pinatibay, pinalakas ang pananampalataya ni Abraham at ni Sarah. Huwag po tayo mag-alala kasi kapag ka naman po pinayagan tayo ng Lord na maghintay,
ipiprepare naman niya tayo along the way. Kaya maging very sensitive po tayo sa paghihintay. Kasi as we wait, merong mga ginagawang kamangha-mangha ang Diyos. Imagine niyo po na si Sarah, 90 years old, meron pang nagka-crush na isang paraon. at kinuha pa nga siya para maging asawa. Kaya lang, nangusap ang Panginoon sa panaginip ng paraon at sinabing siya'y asawa ni Abraham. At doon nga, napakinabangan pa nga ni Abraham yun dahil ang dami-daming ibinigay na ari-arian kay Sarah bago sila pa naalis doon sa lugar na yon. So, imagine niyo 90 years old, at doon ka mamamangha. Kung mayroon pang isang pharaoh na nagkagusto sa isang 90 years old, hindi imposible na magkaanak siya. Ibig sabihin, as you wait, God is strengthening you, preparing you, equipping you, molding you. So, ang dami-daming ginagawa ng Lord as we wait. Kaya nga yung Isaiah 40:31, dear, yung those who wait upon the Lord, yun, diba, shall renew their strength, they shall not faint, sabi pa. So, kapag marunong tayo maghintay, yung wait doon, I hope, ibig sabihin ay cheerful and confident expectation of good. Okay? LPs, yun ang hope. So, ang importante lang, marunong tayong maghintay at magtiwala. Mahirap maghintay pagka hindi ka nagtitiwala, maiinip ka talaga. Pero pag kilala mo kung sino yung nangako, hindi ka maiinip. Kasi alam mo, pag sinabi niya. Hindi siya tao Diyos siya. Kaya pag siya nangako, tinutupad niya. Isa pa, totoo siya kung magmahal. Maraming nangako sa atin, kung ano-anong mga pangako, pero hindi naman pala tutuparin. Pero si Lord, kapag nangako, ikinoconsider niya yung pagmamahal niya sa'yo. Ibibigay niya sa'yo the best. Ang nakakatuwa nito, kapag ang Lord nagsalita sa'yo, parang ikaw lang ang kausap niya. Kapag kakausap mo ang Lord, parang kayo lang dalawa ang magkausap. Tatay sa anak. Parang wala na siyang ibang anak, kundi ikaw lang. Parang walang ibang nagsasalita, kundi ikaw lang. Parang walang ibang nangangailangan, kundi ikaw lang. Parang wala siyang ibang gustong pagpalain, kundi ikaw lang. At kapag kilala mong ganun ang Lord, hindi ka maiinip, hindi ka malulungkot, hindi ka madidistract sa paghihintay kapag may nakita kang pinagpala sa paligid mo. Ang kailangan lang natin, we learn to wait and to understand ano ang reason ng Lord, bakit yung manifestations ng blessings ay nadidelay. Okay? So nakita nyo naman dun sa kwento ni Abraham na nagkaroon sila ng anak, si Isaac nga, diba? At pagka nabasa mo na yung mga kasunod na kwento, totoo namang ang dami ng mga sumunod na anak, apo, manugang ni Abraham. At ang kahuli-hulihan pa nga ay yung kanyang seed ay si Jesus. At maraming mga promises ang Lord na yun yung pangako ni Lord kay David na sa kanyang seed magmumula ang tagapagligtas. Gaano kahaba ang panahon mula kay David hanggang kay Joseph? Ang ilang saling lahi pa yon bago na isa katuparan. Pero tinupad ng Lord ang kanyang pangako. Okay? Ang Lord, very faithful. Hindi ka man faithful, hindi man faithful mga nasa paligid mo, pero si Lord, faithful forever. Ayan, siya yung totoong BFF. Okay? Sabi ko kanina, 2 characters lang sa Bible ang pag-uusapan natin ngayon. Si Abraham at saka si Lazarus. Ayan. Si Lazarus, alam niyo yung kwento noon. Very familiar kayo na nakasulat sa John chapter 11. Si Lazarus nagkasakit ng malubha. Tapos, pumunta si Martha kay Jesus para sabihin na yung best friend mo, si Lazarus, malubha. Yung balita ni Martha kay Lazarus ay yung binalita kay Jesus ni Martha ang tungkol kay Lazarus, siya ay nasa
terminal stage na ng kanyang buhay. Kumbaga naghihingalo na si Lazarus. At may sinagot si Jesus doon. Sa verse 4 ng chapter 11 ng John, sabi niya, when Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. Okay? So, yung may pangako ang Lord kay Martha. Sabi niya, yung sakit ni Lazarus, hindi mag-e-end sa death. Kundi, ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Nang sa gayon, ang anak ng Diyos ay maluwalhati sa pamamagitan nito. Okay? Kung iisipin natin, di ba namatay si Lazarus? Hindi na agapan, di ba? Namatay siya. Bakit kaya dumaan pa ang 3 days? 3 days bago siya binuhay na mag-uli ng ating Panginoong Jesus. Pwede namang, sabi nga nung pupunta na siya doon sa tomb o sa libingan ni Lazarus. Sabi nila, kung nandito ka lang, Lord, hindi namatay yung kaibigan mo. Sabi niya, hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari kung nandito ka lang. Pero, ang sinagot ng Lord, sabi niya kay Martha, sabi niya, di ba sabi ko sa'yo, did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? Sabi niya, di ba sabi ko, pag naniwala ka, makikita mo yung glory ni Lord, ay glory ni God. Para bang sinasabi niya na kahit anong mangyari, madelay man, yung faith mo, wag mong bibitawan. Ang sabi niya, hindi mag-e-end sa death. Namatay na rin ba yung faith mo? At ayon nga sa kwento, alam naman natin, familiar tayo sa kwento, nabuhay si Lazarus. At anong cause ng delay? Bubuhayin din pala niya, kumbaga. Bakit hindi agad-agad? Bakit hindi nung pinuntahan siya ni Martha, sumama na siya kay Martha pa uwi para pinagaling na niya si Lazarus? Kung mahal niya talaga yung mga kaibigan niya, si Mary, Martha, and Lazarus, kung mahal niya talaga, dapat hindi na niya pinaranas ng ganun. Diba? Marahil yan ang mga tanong natin. As a matter of fact, sa verse 5 ng chapter 11, sabi, now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So, nakasulat po yan na documented. Mahal niya si Martha, mahal niya si Mary, mahal niya si Lazarus. Pero bakit niya hinayaan yon? Bakit niya pinayagan na namatay pa si Lazarus, nasaktan pa sila, nahirapan pa sila? Hindi na lang niya pinuntahan agad-agad at pinagaling. Alam niyo po, kung isipin mo, nung namatay si Lazarus, tapos after 3 days, saka palang pumunta si Jesus, tapos nabuhay siya na mag-uli. Diba, ang laki-laking glory nun? Ang tindi-tinding himala nun. At dahil mahal niya si Mary, Martha, and Lazarus, ito ang tatlong pinakamamahal niya na gusto niyang makaranas ng matinding himala, maka-witness ng matinding kapangyarihan na ipapamalas ng nagmamahal sa kanilang si Jesus. Ito rin yung binigyan sila ng pagkakataon na i-stretch yung kanilang faith. Yung palibhasa, mahal nga niya, gusto niya magkaroon sila ng matatag na pananampalataya. At
I'm sure itong nangyari sa kanilang ito, ng kanilang kapatid, binuhay na maguli. O mismong kay Lazarus na siya'y namatay na. Nandun na siya eh. Nung siya'y bumangon, may mga balot pa siyang linen cloth. So obviously, alam niya din yun sa kamalayan niya na siya'y namatay. Tapos nabuhay siya maguli. Kung ikaw ang nasa kalagayan nila, use your imagination. Kung ikaw ay isa sa kanila, whether you are Mary, you're Martha, and you are Lazarus, na naka-witness ng matinding himalang ito, diba? Ano man ang mangyari sa mga susunod na buhay, sa susunod na chapter ng buhay mo, di mo ba kakayanin? Hindi ka ba mas magiging matatag? Hindi ba mas lalong aasa at magtitiwala ka sa Lord? At yun ang gustong-gustong mangyari ng ating Panginoong Jesus kay Mary, Martha, and Lazarus. Along the way, habang hindi pa bumabalik, hindi pa pumupunta ang ating Panginoong Jesus doon sa lugar na yon, binibigyan niya ng pagkakataon si Mary, Martha, na manampalataya. At yung mga tao doon, alam nila na napakaraming witness ng magkukwento kay Lazarus na siya ay dinala doon, inilagay na siya sa loob ng bato, binalutan na siya ng linen cloth, nilagyan na siya ng pabango, nagkaroon na ng burial, mga ganon. Maraming magsasabi kay Lazarus. And upon hearing dun sa mga storya ng mga tao sa lugar na yon, sa palagay nyo ba, si Lazarus ang taong magdududa pa kung mahal siya ng Diyos o hindi? Sa palagay nyo pa, darating pa siya, ano pang problema ang kayang magtaob ng pananampalataya ng isang binuhay mula sa mga patay? Si Lord hindi nagbibigay ng mga problema. Hindi siya nagbibigay ng mga sakit. Lalong hindi naman siya ang author ng death. At hindi rin siya ang nagbibigay ng mga sakit ng ulo mo at problema. Alam natin kung kanino galing yon. Iisa lang naman yung dumating. The thief, sabi sa John 10:10, the thief came to steal, kill, and destroy. So anything that steal your joy, your peace, anything that kill your happiness, anything that destroy yung orderliness ng iyong pamilya, kapayapaan ng pamilya mo, Satan has something to do with it. Pero Jesus has nothing to do with it. Pero, sa panahong nandyan ka at alam ng Lord, kailangan mo ng tulong, kailangan mo ng saklolo, may mga panahong nadidelay yung manifestation ng kanyang pagtulong. Although, lagi nga natin sinasabi, during this new covenant, everything is already given. No, nothing missing, nothing lacking. And that includes your healing, your provision, your joy, your peace, wisdom, anything you need. Binayaran na ng banal na dugo ni Jesus. Yung manifestations, may mga panahong nadi-delay. Kasi, meron siyang gustong i-develop in your heart and in your mind, in your personality. Meron siyang gustong patunayan. Meron siyang gustong ipakita greater things than you expect, than what you expect. Minsan kasi meron tayong mga sariling kaparaanan sa utak natin eh. Ganito, gusto ko ganito, may plano ka sa sarili mo, meron kang sariling goal na itinakda. Pero, ang Lord merong better na paraan para i-bless ka, para ipakita sa'yo kung gaano kanya kamahal, para iparamdam niya sa'yo na special ka. At sa takdang panahon, sa tamang panahon, mas masarap, mas matamis yung victory, yung blessing, yung healing. Ay nako, at
yung time na yun, pag naranasan mo, hindi mo makukontain yung glory na ipapakita ng Lord sa iyo. Kaya po, wag kang maiinip. Wag kang maiinip sa iyong buhay. Dahil ang Lord, hindi siya nagtatangi. At saka, hindi siya nambibigo. At, He is an ever-faithful God. He is a very loving Father. Noon, ngayon, magpakailanman, hindi siya nagbabago. Hindi siya yung laban bawi. As a matter of fact, kahit na dumaan yung panahon ng under the law period, okay, yung old covenant na kailangan gawin mo muna ito, kailangan sundin mo ito bago ko ibigay ang blessing sa'yo. Kapag may disobedience ka, may curse na nakatapat yon. Kapag may obedience ka, doon ka pa lamang may blessing. Although dumaan tayo doon, dumaan yung panahon na yon, pero hindi ibig sabihin nagbago ang Diyos. Hindi ibig sabihin nagbago ang Diyos, nagbabago ba siya ng kanyang isip? Kundi pinalitan lang niya yung lumang covenant. Si Jesus na ang tumanggap ng curses na dapat para sa atin dahil tayong nagkamali. At yung obedience na niya ang inhonor, hindi yung obedience natin. Kasi yung obedience natin kulang. Okay? So, obedience ni Jesus, blessing sa atin. Disobedience natin, pero ang curse sa Kanya. Kaya nga may divine exchange na nangyari dun sa krus sa bundok ng Kalbaryo. So sa lahat po ng mga nakikinig na naiinip sa blessing ng Lord, huwag mong iisipin na kinalimutan ka na ng Lord. Alam mo, kapag titingnan ka niya, ikaw ang paborito niya. Kapag kausap natin ang Lord, ikaw at si Lord lang ang nag-uusap at nakikinig siya sa iyo. Alam niya kung anong nasa puso mo, alam niya kung anong mga pinagdaanan mo. Gusto kanyang yakapin, pero gusto niya ring ipaunawa sa iyo na He has His own divine positioning for success, divine positioning for blessings. He wants you to meet your blessings at the right time, at the right place, with the right people. At gusto kong basahin yung binasa ni Kisha kanina, gusto kong ulitin, Isaiah chapter 43, 18 to 19. Do not remember the former things and do not consider the things of old. Behold, I will do a new thing. It springs forth now. Do you not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong pagmamahal sa amin. Although may mga panahon na naiinip kami sa paghihintay, pero naniniwala naman po kami. Ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. At kaya mong maglagay ng daan kahit sa ilang, kahit sa buhanginan. At kaya mo rin pong magpasibol ng rumaragasang ilog kahit sa gitna ng disyerto. Lord God, salamat po dahil mahal mo kami, pinili mo kami. Salamat sa pananampalatayang ibinigay ng aming Panginoong Hesus sa amin na dahil doon, naging karapat-dapat kami sa lahat ng mga pagpapalang inihanda mo para sa amin. Lord, sa lahat po ng mga nakinig, Lord God, I declare na yung katapangan ng kalooban, yung patience in waiting, at yung ibayo pa pong pagtitiwala sa iyo na mahal mo sila at gusto mo silang pagpalain. And along the way ng aming pong paghihintay, Lord, let our spiritual eyes be open. Makita namin yung pagkilos mo, yung mga ginagawa mong wonderful things as we wait. Thank you so much, O God. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Okay, binabati po natin ang mga nakikinig sa atin ngayon. Sila Tita Sins, Mami Helen, si Charmaine, si Kuya Pong at si Tito Ming dyan sa Angeles, Pampanga. Yan. Happy listening ko sa inyo. Para bang nagbabalik ka na?
din po sa Healthy Cooking Solutions of Sacramento, headed by Brother Boboy and Sister Cora Yap, dealer of Salad Master. Hello din po sa music team ng The Rock Christian Fellowship, headed by Brother Rick and Sister Larry Manguera, Brother Leo and Sister Marisa Swan, Charmaine Gerales, Brother Benny and Sister Nora Tabingo, Sister Malu and Ezra Cortez, Tony Nukal. Hello po sa Nukal family of Sacramento and Texas, Josie Evangelista, Janet Allen. Hello din sa Magpantay family in Munting, Batangas, kay Ate Grace, Steele, Jack, Mika, Gio, Micah Espanola, Kim, JJ, Sed, and Casey Magpantay. Hello din po kay Ate Maribel Magpantay ng Abu Dhabi, and Mel Chris and Darwin Almario, Iya of CHO, and kay Cute Yana. Ayan, at binabati din namin ang Colnog family of Bontoc Mountain Province, Sir Mario, Ma'am Telma, Josh, Kel, and Sam. At ang Dangilan family, Sir Fred, Sister Divine, Solomon, and Cara Grace. Salamat ang awit para bang nagbabalik ng lalapit. Yan, binabati po namin ang Laconsay family, si Ate Jane and Kuya Bernard, si Carlo, Raisa, and John Burr, Laconsay. Saka po si Ate Lisa and Ram Ison of Orani, Ate Aubrey and Ate Albi Ison of UAE, Ate Joy and Kuya Bernard Tuason, Ate Mila and AJ Ongkingko of Abukay, and Saria. At siyempre ganun din po kay Tatay Ed, Nanay Evelyn Santiago Luis, Ate Edlyn, Nanay Lucy, Kuya Junior, Ate Nora, Ayan, Hazel Oliver, Ate Grace, Kuya Elimar, Tricia, Dave Santiago, at dyan po sa Lotte din, sa JP Rizal, kay Tatay Lando, Mami Mila, Ate Apple, Mark, Jaya, Jenna Santiago, Ate Lita, Jane Vicente, Casey, AJ, Kim, and Matthew. Ganun din po dyan sa Liyang, kay Ate Irene, Kuya July, Baleno, Shane, and Tinlin. At syempre, lalo-lalo na po sa nakikinig sa atin sa Sacramento, California, si Nanay Sol at si Tatay Edmond Evangelista. Ayan, hello, happy listening din kay Jen Rev Luciano at saka kay Ian De Leon. Ayan, at sa mga taga Mountain Province, see you on Wednesday. At naanyayahan po namin kayo sa Sunday, 9 a.m. sa BBF Church, sa 3rd floor po ng SHP Building 2, Don Manuel Vanson Avenue, Balanga City, sa taas po ng PS Bank. Tapat po ito ng China Bank. 9 a.m. po Sunday. At iniibitan po din namin kayo sa next Saturday sa aming Youth Jam. Every other Saturday po ito. So next Saturday magkita-kita po tayo sa ganun pa rin po doon sa same place, sa tapat ng China Bank, tapat na building ng China Bank, sa taas ng PS Bank, 3rd floor. Ayan, magkita-kita po tayo every other Saturday, 5 p.m. At inaanyayahan po namin ang lahat ng kananayan at mga kababaihan. Ayan, i-mark nyo na po sa inyong mga calendars. October 22, Women of Grace Conference. Marami po kayong matututunan. 8 to 5 p.m. sa Jesus in His Presence Christian Ministry sa Palihan, Hermosa. Yan. Text nyo lang po ako kung kayo po ay pupunta. Available po ang ticket, 100 pesos. Kasama na po ang inyong lunch. Ayan. So, ulit po, pakimark na po ang inyong mga calendar. October 22, Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. po sa Palihan, Hermosa. For more details po, you may text us po at 0917928483. Ulitin ko po, for details po ng Women of Grace Conference, pakitext nyo po 0917928483.
At binabati ko pang lahat ng volunteers ng ating relief feeding program. Salamat sa inyong patuloy na pagtityaga at salamat din sa Panginoon at kay Pastora Bless Padilla sa kanyang kagandahang loob sa ating church at sa lahat ng mga bata sa 350 na bata na umiinom everyday ng dietary supplement na ito. Salamat sa mga volunteers, kay Nanay Evelyn, kay Mars Jo Donato, kay Gleda, kay Irene, kay Benok, kay Brian, kay Rubel, kay Kisha, at saka kay EJ, ang pinakamasipag na volunteer. Yan. At syempre din sa ating sa mga volunteers din natin sa Danga, kay Ma'am Agnes Monoten, at saka sa Dalikan Bontok, kay Sister Divine Dangilan. Ayan. Thank you very much sa inyong sakripisyo sa panahon ninyo sa mga bata at nakakatuwa naman sa mga resulta. At salamat din sa inyong panalangin para sa mga ito. Ayan. At salamat din po sa mga nagsusupport sa ating pong feeding program. Thank you very much po. Ayan, salamat po sa inyong pakikinig sa ating program, #BBF. Salamat din po sa lahat ng ginagamit ng Lord para ang program na ito ay magpatuloy. Ayan, lalong-lalo na po sa The Rock Christian Fellowship. Siyempre, especially kay Ate Sol at saka kay Kuya Edmond. Get well soon, Kuya Edmond. At galingan niyo pong makinig sa ating program, #BBF. This is every Friday, 7 to 8 p.m. only here at 98.3 FM Smile Radio. And you can listen to us also via internet, www.ustream.tv/channel/smile-98-3-FM. Ayan. Huwag niyo pong kakalimutan para po patuloy kayong makapakinig. Ayan, marami pong nararating ang ating program. At binabati ko po si Ate Gigi Espinosa dyan sa Qatar at sa kanyang mga kasama. Ayan, binabati ko din po yung lahat ng mga nakikinig sa atin. Yan. We declare more and more blessings po sa inyong lahat at huwag niyo pong kakalimutan, love na love na love na love na love po kayo ng ating Daddy Lord noon, ngayon at magpakailanman, maging sino ka man. Kaya ugaling makinig sa #BBF. Dito nakakasiguro kang may nagmamahal sa'yo. Thank you everyone. Shalom, glory, and sarah. Inayong sayaw